Mapagpalang araw mga idol, ito na naman ang panibagong episode. Adventure na kasama si Bro Dave at ang bangkero nating lasinggero. Muling dinayo ang secret spot at nasumpungan ulit ng panibagong biyaya sa araw na ito. Kaya tara na at muli nyo akong samahan sa ilalim ng karagatan. Let's go! Bagsak na naman. Alas 9:55. Tanghali na kayo makarating doon. Doon kami, malayo. Nandito na kami, alas 10:40. Tanghali na kami. Sige, laglag mo Tom Sawyer. Dito na tayo. Angkla muna kasi prepare ko ng gamit. BBS pa. Okay, barat. Magbibihis pa kami. Okay. Start na tayo. Bago tayo baba, salamat ulit ako kay Marlon Ladesma sa nakapulot ng aking GoPro. Ito magagamit ko na naman ulit. At napakaraming salamat talaga. More blessing. Okay, good luck. Ando na si Bro Dave. Drive safe. Alright. Bago nga pala ako nakarating sa spot na to, nakailang beses na akong nag-drop pero wala akong nayari mga lods na isda. Mahina ang current dito sa spot na to kaya medyo malabo ang visibility. At sinubukan ko nga palang tumambay dito sa may pader na bahura. Marami kasing triggerfish or vampire triggerfish ang nandito. Ibig sabihin lang nito, mataas ang posibilidad na may magpapakitang malaki. Kaya nagantay ako dito ng halos ilang segundo rin. Tumatagal sa pag-aantay sa ilalim na walang kasiguruhan kung may magpapakita talaga. Pero maya-maya lang, biglang nag-ingay ang mga triggerfish. At hindi na ako mapakali dito, siguradong may magpapakita talaga. At eto na sila, kaya mabilis kong ipinihit ang spear gun. Pero nag-alangan ako dito dahil mayroon pang dalawa na nasa hulihan. Inakala ko kasi na mas malaki kaya hindi ko kagad nakalabit ang trigger. Nakalampas na nga ito bago ko pa ito natira mga lods kaya hindi na-fatal ang isda. At hindi rin tumagos ang flapper. Mabilis na nakarecover ang isda kaya tudo ang langoy nito bababa sa pinakamalalim na bahura. Resulta ng maling akala kaya nahuli ako ng segundo bago ko natira ang isda. Sayang nun. Napakalaki na sana mga lods, hindi bababa sa 10 kilo. Hindi tinagos. Sayang. Hindi napitan. Sayang, laki na.
Mahaba ang nilangoy bago ang sumunod na pag-drop. May grouper kasi akong nakita na pumasok sa butas. Pero isang Maori sea perch naman ang lumabas nang mabulabog sa loob. Mabilis ang bulusok para maklose ko ang gap bago pa ito makabalik sa lungga kung saan siya nanggaling. Medyo may kalaliman ng spot kaya nagbilang pa ng segundo bago ako nakalapit ng gusto. Alerto na rin ng isda nang mapansin ako nito. Kaya pasot na ng butas bago ko pa ito natira. At mabilis na akong sumugod para mahawakan ang shafting. Kailangan kasing apurahin, mahihirapang tanggalin ng shafting pag bumara ang isda. Pero naging pabor naman ang pangyayaring ito dahil gumagalaw ang isda sa loob, kaya mabilis itong nakalabas. Mabuti na lang talaga at nagkaganon, kung hindi matatagalan tayo bago ma-recover ang isda. Mahihirapan sa pag-retrieve kung nagkataon. Maori sea perch, haan kung tawagin dito sa amin, or tingarob sa Bicol. Panalo mga lods. Ito pa lang ang unang isda natin na may tutuhog. Hidaro pa. Saan mo naman? Dali tayo ng isa. Basic runner. Palamig ka muna. May request naman sa Alas 11:45. Kaluho, ay naman sa Kaluho, ay sa Dilimaw. Request sa Mauri Parias. Karani na po sa hindi ko na tayo. Kumain na sila. Kain muna tayo. Alright. Kaya ito sa taas. Paano na kita pasiring naman? Kung tayo mga lods, ako kapagpahinga na. Baba na kami ni Dave. Si Otong Dinis nandun sa unahan. Alright, let's go. May bangka rin yun. Bagong gawa. Ayun o. Sumunod na pagsisid ng marating ko ang spot na to dito sa malalim na bahura. Sa ibabaw pa lang napansin ko na ang grouper na to. May kalakihan na rin sana pero nagkamali ako ng tansya dito. Hindi tayo tumama. Kaya sayang na naman. Unang isda sana sa hapon na to. Pero sablay ang abang sa pagtira. Same spot lang at ito ang sumunod na pagsisid ko. Magkalapit lang ang crack na ito kung saan tumira ako ng grouper. At grouper na naman ang sumunod na nakita ko dito mga lods. At napakalayo ko pa nang mapansin ako nito kagad. Hindi na ako nakalapit ng gusto. Agad na itong kumaripas papasok sa kanyang lungga.
Dumiretso na ako sa paglapat dito nang masid kung may iba pang isda na pwedeng maging target. Sa bandang dulo may napansin ako 3 snapper. Malalaki na sana sila mga lods pero napakalayo ng distansya. Malalim ang bahura kaya hindi ako nagpadalos-dalos dito. Ahon muna. Balikan na lang ulit natin mamaya. Apat na minutong pahinga sa ibabaw bago ako sumubok muli na mag-drop dito. Yung 3 snapper nga pala, nawala na sila dyan habang papaahon ako kanina. Biglang lumayo na. At may bluefin trevally nga pala, yun ang punteriya ko dito. Pero habang patuloy sa pag-ilalim, napansin ko na may nakadungaw na mas malaking grouper dito sa may parting ito ng bahura. Hindi ito yung kanina na pinunteriya ko, mas malaki na to doon mga lods. Lumingon at akmang papasok na sa kanyang lungga kaya pinasabayan ko ng tira. Inabot mga lods at tinamaan. Pero hindi ko kagad nagawang hatakin ang line kaya ipinasok ang shafting natin sa kanyang lungga. Sabay sipa ng mabilis para makaahon na kaagad tayo. Medyo malalim kasi talaga ang bahura na ito kaya hindi ko na sinubukan pa na sumugod para mahawakan ng shafting. Ma-retrieve ang isda. Hindi na natin kakayanin mga lods. Kaya ahon na muna at bala ko ay balikan na lang mamaya. Pensar ang punteriya ko. Nakasuot pa. Matagal to. Lumipas ang ilang minuto habang ako ay nasa ibabaw at pinapakiramdaman ng isda ang galaw ng isda sa ilalim. Kapag humahatak ito, sinasabayan ko naman ng paghatak din para sumabay ang isda at mailabas sa lungga ang shafting natin. Pero ito ang nangyari mga lods. Nalakasan ko ang hatak kaya ang flapper ang bumigay. Medyo lumakas na kasi ang agos sa mga oras na ito kaya hindi ko na nagawang sumisid pa para ma-retrieve ang isda. Sira yung flapper. Piniris ako kasi. Ano? Wala na to, di na magamit. Ay, grabe. At habang nagpapaanod sa agos ng tubig, ibinalik ko kagad ang shafting sa barrel dahil may napansin akong surahan sa baba. Susubukan kong gamitin ulit at no choice na tayo. Napakaaga pa para umakyat ng bangka at magpahinga. Nakakaisang isda pa lang tayo. Ang surahan na target napansin ko na hindi masyadong mailap. Paikot-ikot lang ito at bigla pa nga itong sumugod sa may bandang tapat ko mismo dadaan. Kaya napakagandang pagkakataon. Drop shot ang magiging tira natin dito. At ito ay tinamaan natin. Walang alinlangan pa. Sumugod kagad ako dito para mahawakan ng dulo ng shafting. Sira ang flapper natin kaya siguradong makakawala kapag pumalag ito at mapunta sa dulo. Kaya hinawakan ko agad at hinatak ko ang shafting kaya napunta ito sa line. Siguradong masisecure natin ang surahan na to. Kaya panalo pa rin mga lods at nagawa natin ng diskarte. Sira na yung flapper natin. Kaya kailangan sigurado. Ayusin muna. Sira sa
sira na. Ay, ito tisuriyawa ka ito. Dave. Hi, Dave. Dave ba na pukpuk? Doon sila. Punta tayo doon. Yung bangka ni Tiyo kasama si Yoto lang busiro. Ay bagong bagkiro yan oh. Pagkilo sa mga parapan naman, hindi na mo Si Tiyo. bangkero ng traffic master. Mag-isa lang si Utol. Ayun si Bro Dave, si Utol nandun sa taas. Maya baba ako. Muli akong bumaba at nag-drop muli dito sa spot na to. Pero yung flapper kong mga lods ay hindi pa ayos. Sira pa rin pero ibinalik ko lang din sa dati para hindi maging sagabal pag tumira tayo ng isda. Dito ay ilak ang inaantay kong lumapit. Medyo natagalan nga lang ng kaunti mga lods dahil maiilap na ang mga isda na to. Isa pa ay napakataas ng mga seagrass kaya nahirapan tayo dito. Hindi kasi ako makatago ng maayos. Kapag lumapat naman ng gusto matatabunan tayo ng seagrass. At naandito na ang target na ilak. Hindi na ako nagantay na makalapit ng gusto, agad ko nang kinalabitan. Napababa ng kaunti ang patama ko. Halos nawarak ang sa may parting tiyan ng isda at lumabas ang bituka. Tuloy-tuloy sa pagpalag ang isda kaya nang mahawakan ko ang shafting, ayun, napunit ng tuluyan at bituka na lang natira. Halos 1 kilohin na rin ang ilak na yon or base drummer. Sayang talaga, mamamatay din naman ang isda na yon. Move on sa ilak at narating ko na ang bahurang ito. Ito nga pala ang bahura na Hitix Oriental Sweet Lips. Sa previous video ko dito ako nakayari ng marami. Bago pa ako nag-drop dito, napansin ko na sa ibabaw pa lang na napakarami nila dyan sa may parting baba. Kaya dahan-dahan akong bumulusok nga dito at lumapat. May ilak na dumaan, good size na rin yan pero hindi natin pinansin dahil hindi yan ang target ko sa mga oras na to. At naandyan na ang grupo ng mga Oriental Sweet Lips or alatan dito sa amin. Alanganin ang pwesto ng pinakamalaki, isinunod ko ang spear gun pero ito ang nangyari. Aray ko naman, hindi ko tuloy natira isa man sa kanila. Pero dahil sa kaya pa naman ng hininga, nagantay pa rin ako dahil hindi naman lumayo ng gusto. At naandyan pa rin sila. Sinubukan ko pang palapitin pero mailap na. Ayaw nang lumapit sa tamang distansya. Kaya tuluyang hindi tayo nakabawas sa grupo nila. Dahan-dahan na akong umangat sa bahura at ahon na tayo mga lods. Hindi na tayo tatagal pa. At pagkaahon ko dito mga lods, agad kong tinawag ang bangka. Lilipat tayo ng ibang bahura. Buka tayo dito. Alas 3, Jess. Let's go. Ay, kalapo. May kalapa ilis eh. Doon si Bro Dave sa kabila. Sa likod. Ako dito, pupunta ako doon. Low tide na sa mga oras na to kaya malakas ang current. Paanod lang ako hanggang sa marating ko nga ang target na bahura. Nag-drop ako kagad dito dahil napansin ko ang grupo ng Bluefin Trevally sa baba. Sakto lang nang makailalim. Pasalubong na rin sana pero biglang nag-iba ng direksyon kaya hindi tayo nakatira sa grupo ng napakaraming Bluefin Trevally. Sinundan ko pa sana ang grupo na yon pero hindi na talaga mahabol. Mas bumilis ang langoy nila.
Kaya nawalan na ako ng pag-asa dito kung akala ko ay wala na talagang magpapakita. Pero nang mapalingon sa bandang kaliwa, may naiwang grupo pa pala pero mas malalaki ang nandito. Kaya sinubukan ko ng magmadali at lumapat sa bahura. Nakatalikod ako sa lakas ng agos at ang isda ay pasalubong naman. Hindi nagtagal na close kagad ang gap at agad kong kinalabitan. Nakapili ng mas malaki kaya sobrang panalo kahit na napakalakas ng current. Nakayari tayo dito. Ganun pa rin ang senaryo. Mabilis ko pa rin sinugod para mahawakan ang shafting. Kung naaalala nyo mga lods, ang flapper natin ay sira. Hindi pwedeng hayaan. Masasayang lang ang isda. Kaya eto, siguradong secured na at panalo. Medyo pa sila. Ikutan ko ulit doon. Alright. Mabilis akong naanod at nakatawid kaagad sa sumunod na bahura. Dito lumapat ulit ako at mag-a-ambush tayo. Tumagal ng mahigit 1 minuto ang pag-aantay bago pa dito may nagpakita na isda na malalaki. Sumunod na paglingon ko nga sa may parting kaliwa, napansin ko na nanggaling sa may pader na bahura sa pinakababa. 3 giant trevally, ang pinakamalaki ay Black GT. Pero napakalayo pa ng distansya, halos hindi nga mahagip sa camera. Nagpalabas lang ako ng bubbles at ito yung diskarte na ginawa ko para mapalapit sila. Pero sadyang matagal mga lods at napakalayo talaga ng distansya. Unti-unti na sana itong lumalapit. Pero paubos na ang hangin natin at hindi na tayo tatagal pa sa ilalim. Hanggang sa maaninag ko nga, may malaking barakuda na papalapit at sa isip ko ay ito na yung magiging target ko. Pero sa ilang segundo pa na pag-aantay, may biglang nagpakita, 2 bluefin naman at ito yung napakalapit sa distansya. Sabay kalabit na ng trigger, matagal na tayo nagantay sa ilalim. Malaki na rin naman ang bluefin trevally na ito, kaya panalo na rin kaysa wala tayong mayari o matangay man lang paibabaw. At mabilis na akong umahon dito, hindi ko na nga sinugod ang isda para mahawakan ang shafting. Kakapusin na kasi tayo mga lods, hinayaan ko na lang. Hindi na kaya hintay. May GTV barakuda. Ha! Mabuti na nga lang dahil sa kapapalag ng isda, pumulupot ang line sa dulo ng shafting. Kaya siguradong hindi makakawala ang isda. Hinata ko na ito ng mabilis paibabaw. Ito yung malapit. Kakauna dyan.
tayo. Uwi na. Ay. Lagay mo na Tom Sawyer. Oh, di ba? Kayari pa tayo. Okay, biyahe na kayo mga lods. At pasado alas 5 na. Yan oh. Layo pa kami. May isang oras sa kalahati pa ang biyahe. Isang oras at kalahati. Whew. Let's go. Biyahe tayo. Yan si Otol.